So, welcome to all newcomers here. Palakpakan natin nila. Hallelujah. Welcome po ka mga tanan, and we are so happy nga, adi ka mo yan na. Di man naman kilala yung mga ngaran, pero nakilala ni Lord, hain mo ngaran. Amen? You know what? Time flies so fast. We are now in the last week of April. The last time I stand here before you, that was the first Sunday of the month. And now, I did not ako mag-share yung word ni Lord nga last Sunday na yan ang kabulan. And I know some of you are graduating now. Yan ang atugig, mag-graduate na ni Bahiyo. Ungad ba? Bisan na diri mapasok. And some of you will going to enter a new relationship. Wow! Some of you will going to launch a new cell group. Excited mag sa cell group. And some of us will start a new life with the Lord. Tama ba? Amen. You will start a new life na kan Lord, or maybe you want to start a new business. Wow, kaupay hado. And having those thoughts in our minds, somehow it stirs up excitement ha ato niya. There will be something new this year. Mapaso na ako. Mag-graduate na ako yung nga tuig. Meron ako cell group. Nakaka-excite ha ato. Tama. There's joy in our hearts. Ay, salamat Lord. Kahit papano, kahit pandemic, nakaraos din. Mga meron akong bagong nga trabaho. Mga meron akong bagong nga cell group. Amen? But before we will be carried away by those thoughts sa aton nga huna, no, and excitement and joy, I just wanna ask a question po ha aton nga tanan. Nga, yun nga question, para lang ko din ihakon. So, what have you done in the last few months, weeks, or days that do you think it is significant for eternity? Ano ba ang imo nararamdaman nga para ha imo, ito nga imo kinhimo, para ito ha, eternity? Or, what are the choices you made, actions you take, that will help you prepare for the next life? May dato kita, sugat ito nga panunahuna. Kaya ano po, Doktor, kailangan natin i-consider nga question. It's because we could be busy doing so many things, but without making an impact for what really matters to God. Amen? Kaya kailangan natin ito i-consider nga question. And before we forget this truth, I want to remind you, Bugto, nga diri po kita may hawangan aton kinabuhi. Dili kita maaram kung saan mag-i-end ang aton life, di niya kaliputan. Dili kita maaram kung ano ang mangyayari next. Kaya, those questions will help us. It will help us na mag-think kung paano kita mamumuhay habang naani kita. Diri kita anakapin ang aton kinabuhi. Do you agree? Na-agree ko ba kita? So, if that is the truth, Bukto, paano ba kita manginabuhi adlaw-adlaw? Nga, diri kita magbabasol kakatapusan. I don't know to regrets. Pero, God has been so gracious to us. The life is short, Bukto. God is giving us the same opportunities, enough time to make things right. Ayuson. Amen? So, ayaw natin pagkarati. It mga adlaw ay hahatag ni Lord o trawaton. He is so gracious. Maduluyon ni Lord. He is willing to give us a second chance, third chance, and more chances. Kaya lang, diri kita maaram kung hanggang kailan itapon life. So what if this will be your second chance or your third chance? Kakalagan pa ba natin? Kaya Bugto, it's time to decide how we should live each day. Our theme this morning is entitled, A Life Well Lived. At kinabuhi nga, kinabuhi ko din maupay, nga waray ko kita pagkabasulan. Ayusin natin. Gusto ito niyo?
Amen. So, basahon natin in the book of Esther, chapter 4, verses 7 to 17. Ito yung dapat. Ngada na 15 nila. Okay? So, panadin na ka mo, kato naton. Okay. Nababasa niyo haluyo? So, pamatiyon na lang natin hangot. It starts from verse 7. Mordecai told him the whole story, including the exact amount of money Haman had promised to pay into the royal treasury for the destruction of the Jews. Mordecai gave Hathach a copy of the decree issued in Susa that called for the death of all Jews. He asked Hathach to show it to Esther and explain the situation to her. He also asked Hathach to direct her to go to the king to beg for mercy and plead for her people. So Hathach returned to Esther with Mordecai's message. Then Esther told Hathach to go back and relay this message to Mordecai. All the king's officials and even the people in the provinces know that anyone who appears before the king in his inner court without being invited is doomed to die unless the king holds out his gold scepter. And the king has not called me to come to him for 30 days. So Hathach gave Esther's message to Mordecai. Mordecai sent this reply to Esther. Don't think for a moment that because you're in the palace, you will escape when all other Jews are killed. If you keep quiet at a time like this, deliverance and relief for the Jews will arise from some other place, but you and your relatives will die. Who knows if perhaps you were made queen for just such a time as this? Then Esther sent this reply to Mordecai. Go and gather together all the Jews of Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. My maids and I will do the same, and then, though it is against the law, I will go in to see the king. If I must die, I must die. So Mordecai went away and did everything as Esther had ordered him. So I know this is not familiar good haaton kasi Old Testament niya, but it is one of my favorite book nga gusto ko basa-basahon. Maupay niya story. So, what happened before this event? Ano ba nangyari nga tigdan nila kumatri ni Mordecai kan Esther? Kaya ano naging in danger and kinabuhi ang mga Israelites while they live in the Empire of Persia? Ano ang nangyari? Kaya ano na yung nagtagtan nila? So, to give you a little background, and for us to see the full context nga i-highlight natin ang mga important events nga nangyari. Kitaon natin kung ano ba talaga nangyari. So, during this time of history, God's people were in captivity. Bali, na-invade nila, tapos, tanan yung mga tao Israel, labi na Jerusalem, they were took into captives by Babylon. But, this time po after the invasion ng Babylon, and Persia naman ang nag-reign. So, nasakop na otro ang mga Israelites, and up until this moment, they remain in Persia. So, they live under the ruler named King Xerxes. So, hiya and king that time had empire of Persia. Now, in the 3rd year of his reign, ikatulong katuig, nagpatawag yung duha nga giant nga party that lasted for 180 days. Grabe ini nga party nila kay 180 days. And pinahanting-haranin na matapos ini nga party, gitpatawag niyan iya queen. Ang iya ngalan is Queen Vashti. Gitpatawag niya, but the queen refuses to come to the king. Kaya tungod kay pilingan king na insulto ba iya nga waraya sumta handiya queen nga pumadto kay iya unta igpapanasig at kahusay niya asawa. Wow, sana also ito ng asawa. Ang asawa na ako nila. O ano? So grabe niya kaprono niya asawa nga ipapanasig talaga niya yung mga officials sa niya mga nobles nga amo ni kahusay ng asawa. Pero nag-refuse iniya. But tungod ang pag-refuse ni Queen Vashti, nag-isog ora-ora inihi King Xerxes nga naghimo yung decree that the queen must vanish from his
presence. Kailangan mawara ha iya presensya, he will Vashti. So that's what happened at chapter 1. Okay? Now, as time passes by punto, the king regretted na niya ginhimo. Na-realize niya nga namimingaw lang niya niya sa kalalawan niya. Grabe niya emosyon. Namimingaw na niya niya asawa, kaya ayaw kung pagdali-dali pakibulag. Kaya kung yan ang emosyon lang ito, magabaso ka. Diba? So, ano yung ginhimo? Nagkami adahirahin, search for the next queen. Nagkamay adahin beauty pageant. So, it is only in the book of Esther na nagkamay adahin beauty pageant. Okay? So, kung nasa ka mo, ano pa? May beauty pageant pa, Bible, may ada po book to. Basahan niyo ang book of Esther. There was a search for a new queen from all 127 provinces. So, tagariyan po search for Miss Persia 2021. Wow! Bagayan po pan-national talaga hiya. So, nilagin mo, they gather all beautiful women from all 127 provinces. Ngayon, magano man nila? They will go through a 12-month process or treatment, beauty treatment. Wow! Stigan, may 12 months beauty treatment. So, ikaw, kung feeling mo, dili ka masugod ka qualified, ayaw ka baraka, may 12 months pa. May 12 months nga treatment. And after that, may additional 6 months nga inigihiro ka imo, puros mga oil. Mga mirror, mga akaibahay ang mga oil. Oo. Men, so, kanino nga daan? Gusto mag-join? Miss Persia 2021. So, you are welcome. Kung mahusay ka, go na. May 12 months nga beauty treatment pa niya. Kaya, dili pa niya beauty treatment book to nga may mga medisina. Marang ka manira beauty treatment, mapakaunong ka ng gulay. Gulay ng mga prutas. Diba? So, kitaan niyo yung mga magusay ngayon sa pit. Itira ito gitakaon prutas ng gulay. Yak na liwat! Ako liwat! Prutas na ng gulay na kaon. Hindi kang yana. Amen! Now, one of the beautiful women nga nag-join hand contest, hindi nga beauty pageant, is si Esther. Okay, so mahusay kasi ni Esther. So, nag-join niya and you know what? After 12 months and another 6 months, pagkitahan king, hangatan niya nag-join, ibig sabihin, there were 127 candidates nga nag-join. Di ba kada damo? So, out of 127, after 12 months, si Esther ang pinakamahusay. Actually, na-in love talaga dayon King Xerxes kan Queen Esther. Wow, so ganito kahusay Queen Esther. Nangina ba yung Queen Esther? Marapang mo, Esther is an orphan. Wala niya parents. Ngayon, while niya parents po, namatay niya mga parents, gin-adapt niya cousin in the name of Mordecai. Tapos siya nagpadako iya ni Mordecai. Now, out of 27, it was Queen Esther ang kinkurnahan to be the next queen of the Empire of Persia. Grabe kahusay ni Queen Esther. Now, before ini Queen Esther, sumulod nga to ha palace, gin-instruct niya ni Mordecai nga, never reveal kung ano ang imong nga identity. Ganyan na niya ni Mordecai nga ayaw igsumat kung anong imo nationality nga usaha nga Jewish. Ang ito ang instruction ni Mordecai ha iya. Ganyan naman ni Mordecai, kung gusto niyo ipakaya ni Mordecai usaya nga leader ang mga Jewish people nga na-exile nga to Persia. So may dahiya usa nga position kini nga a particular city. Now, one day ni Mordecai may nabatian niya nga may gusto pumatay ang king. Pero ang ginhiwa ni Mordecai, ginsumat niya kan Queen Esther, nga ginsumat ni Queen Esther kan King Xerxes, nga waring ito niya madayon. Nga ito nga
ito nga ginhimo ni Mordecai ipag-protekhan king. Gin-record ito iya, Book of Chronicles where hindi na nakasulat nga amin yan mga ginhimo ni Mordecai. Amo po itihabog to, ang nangyari ha, chapter 2. Okay? Para masundan niyo, ay makunin ako mag-explain niya ng konti sa katang-atong topic. Now, kung may ada bida, may ada kontrabida. There is a bad guy in the story. Now, in the meantime, pumugto, nga habang Queen Esther nag-apoy niya palace, king sources, iya gin-promote ang iya usa nga officials in the name of Haman. So, gin-promote niya to be the prime minister. Kung pagkahiya ang second in command, king. That time, hiya ang naging second in command. Now, nagkamay ang law, nga tanan ng mga tao, ha Persia, should bow down before Haman. Mabow down nila. But one time, habang naglalakad ini Haman, waray Mordecai magbow down na iya. Waray magbow down, paglingin niya, naurit niya ora-ora. So what he did is, he manipulated the king to make a decree that all Jews all over Persia will be executed. Nga tumuod naman ini nga king. Baga, natapod kasi ora-ora kan Haman. So pag sila nga kailangan ipapatay, papatay dayon. Ngayon, ini nga decree, gin-seal ini ang signet ring ang king. Ngayon, gin-spread all throughout the province of the Persia. Now, ako po itubog to ang nangyari ha, chapter 3. Amoy ni Queen Esther. So, kung bari pa niyo ako dito. Amoy ni Queen Esther. Oo. Pilit pa ako kahit akong irong. Iba-iba niya. So, chapter 3 ang ito yung nangyari. Now, upon hearing this horrible decree book to, ano nangyari kay Mordecai? He wept bitterly. Nagtinangis siya ora-ora. Nga, hindi rin niya nagtinangis, naglililakataya habang nagtitinangis. At naman siya dahil ha whole city at Susa habang nagtitinangis siya. Until umabot siya, han gate, han palace. Thank you, Lord. Until umabot siya, han gate, han palace. Now, tanan-tanan niya mga Jews, ito nga province, they all mourn for this decree. Ipapatayo ni Rangatanan. Diba? Mamamatay na hirangatanan. Huwag maray hirang kalaban-laban. Kasi ginsakop lang. Ginsakop lang hira. Ginsakop lang. Praise. Mabanda. Amen. So, balik kita ng mga punto. So, ano nangyari kang Mordecai? Nangyari mo tradahin tumangis. Tumangis tayo. Tumangis tayo Mordecai nga naglinakat niya ito nga city. Now, ini Mordecai, haniya paglinakat na hiabot iyan gate, han palace. Dili kita maarap kung gintuyo pa talaga niya para magapansin niya kan Queen Esther. But di dahil nakitaan niya ni Queen Esther, nga nagsulot iyan sa cloth, tas nag-pour out iyan ashes sa iya buhok. Kaya bugos nga lawas. Namove ini Queen Esther. Namove yang halan, ako pa to, dinaano na tiya. Kaya yun ang nilinakat, kaya yun nagtitinangis. So, ang ginhimo ni Queen Esther, nakita niya niya patod nga siging tangis, tas aniya sulot, kararaot, kinakasulotin sa cloth, tapos nag-pour iyan ashes sa iya buhok. Aniya ginhimo, she sent new clothes for him. Gitagan niya yung bagong abado. So imagine la, maraming Queen Esther, maghuna-huna kung sakto ba yung naginhimo. Di ba nagkitinangis niya patong, tapos itagan niya bado. Siguro kung naisip ni Queen Esther, alam ba yung nagkitinangis ni Mordecai, kaya wala niya bado nga bago. Wala yung gitagan niya bagong abado. So ang ginhimo ni Mordecai, maray niya karawataan bado, kasi di niya kailangan bado. Just imagine, nakitaan
Muanin mo sangkay, nga nagtinangis, naubugatan. Do you think ano niya kailangan? Ice cream or kailangan niya encouragement? Di ba di nagkamahatagoy na yung ice cream? Bata. So, mga Queen Esther nagula-hula nga, ano ba talagang kailangan ni Mordecai? Baga, wala talaga yung mag-think nga, pag kita niya, papud nga nagtinangis. Hindi na kintagalin bago nga bado. Wala niya ano yung mag-think kung ano ba talaga ang problema. Di ba pag nakita ka tao nga nagtatangis, may problema ito. Tama? So, may problema kay Mordecai. Now, Mordecai's refusal to receive the new clothes naging opportunity niya para igsumat kay Queen Esther kung ano ba talaga ang nangyari. So, since Mordecai din-refuse niya ang bado, nag-send otro Esther, his servant, para ipakian ano nangyari, kay ano ka nagtinangis. Then, amoy niyan ginsumat ni Mordecai and Esther. Verse 7 to 8. Mordecai told him the whole story, including the exact amount of money Haman had promised to pay into the royal treasury for the destruction of the Jews. Mordecai gave Hathach a copy of the decree issued in Susa that called for the death of all Jews. He asked Hathach to show it to Esther and explain the situation to her. He also asked Hathach to direct her to go to the king to beg for mercy and plead for her people. Now, in this first bubuk to, I want you to notice the man named Hathach or Hathach. Usay niya han eunuchs nga nagsiserve kan Queen Esther. Nga ano niya part na niyang story. Actually, niya part la, he's the messenger. Ako ano ay nagre-relay nga messenger Queen Esther nga to kan Mordecai, iya igsisend. Then, vice versa, balik-balik iya. Okay? So, ganlay ba niya function? As simple as that book to ang function ni Hathach, but without him, God's plan to save the Jews will not be fulfilled. Gutilan niya part. Hindi kita maaram kung aware ba ini Hathach han iya rule na even though messenger la iya, dako ngayon iya part han plano ni Lord, han salvation, or ang mag-rescue ni Lord, han iya mga tao. Inuot po to. Oftentimes po, ang mga work ni Lord, para ma-accomplish ang work ni Lord, He uses even the simple person. Ginagamit ni Lord, bisan ang tao mo waray position, just to accomplish han iya purpose. Na-remember po ba niyo, ang boy nga naghatag han 5 loaves and 2 fish kan Jesus? Di ba wala i-mention ang iya name? Did you remember the little girl who told the Aman to go to the prophet? Wala liwat hiya other record sa Bible. Di na talaga dito ang particular nga situation. Pero, dako ang iya part, ang healing ni na Aman. Ano ba? Did you remember the man who pulled up Paul? Pidahan, kinpapatakas ni Paul. Wala liwat i-mention ira name. Pero, dako ang ira part. Han pag-fulfill, han purpose ni Lord. Amen? So, usay niya gin-emphasize sa commentary book to. Because, there were times na kasiring naton, and small things dili nagmamatter kan Lord. And simple nga atong ginihimo nga paghatag, hingunti nga butang, we thought that dili tayo to yung service nga atong ginihimo nga kan Lord. But all of those situations, or ito nga akong mention na iyo nga mga cases, or may mga tao, nga diri man nila sugod ka popular Bible, pero kadadako han hirapar, han pag-fulfill, han great plan ni Lord. Amen po ba? So there's no small act of service when you offer it to God. Ayaw ka feel nga, hala bangin, hindi pa ini asya ang pag-serve kan Lord, hindi pa ini tama. Kaya nag-abril akong portahan, bukto, waray, guting nga service kapag inihimo mo ito para kan Lord. Actually, we don't need to have positions. Dili kailangan ng position. Dili natin kailangan nga, we don't need to wait nga, may nga da ka ministry para ka lang maka-observe. Amen ba? Kaya ang trabaho o ni Lord, dili lang po ada ministry, damo pa, more than that, damo pa bukto. Kaya, let us appreciate ang mga small things nga pwede natin mahimo nga dakan Lord.
Diri tanan kita makakagitara. Not all of us can sing. Not all of us can preach. Not all of us can evangelize. Not all of us can lead worship. But we can still serve God. Amen? Amen. So, bugto, if usa kaya na, nga tao nga, adi yan nga, gusto mo mag-serve ka, Lord, pero di ka maaraw ko, gusto ko talaga mag-serve ka, Lord, pero makain ako, mag-ano ako. Actually, bugto, even ang simple nga pag-offer ang tubig, pagsilihid, pagbulig, it is an act of service. And it is appreciated. Amen? Amen. So, i-appreciate natin ang mga tao nga pala nga nagsiserve kan Lord. Even, bunting nga pamaagi. Let us be thankful nga nag-appreciate natin ang sige lang iya pagsilhig, nakasmile lang iya, hindi na i-fade ang iya smile. Bisan magugulan niya panihig, panlimpyo, ang mga tao hindi na-give up aton pag-pray, pag-encourage. Mga tao aada lagi hapon para aton. Nag-remain hira. Palagpakan natin hira bugto. Amen. Kaya ikaw nga di na, simple ka lang nga, bumulig pagtingo sa lingkuran, simple ka lang nga nag-open ang door, nagkatagang wateran imo bugto, gintap mo lang yung shoulder, kanagitan mo yung nagtinangis, nag-offer kahin hinpod nga gutila, nag-share kahin imo blessings, bisan laguti. Thank you, and we appreciate you. Amen. Now, I want to tell you a story. May nakusa ng missionary nga, na-assign niya nga kumadwa sa remote area. Kasi remote area talaga niya. Ganyan nga missionary, grabe yung ka-anointed nga preacher because he always left his listener nga nagtitinangis good. Kumbaga na-revive talaga kasi powerful and anointing nga missionary. Now, may di na upod nga usa nga bata. At good nga bata, basta yang man pala yung upod-upod niya. Very good. Bisa nga niya kung magtuupod-upod niya. One day, naghatagihan gift. Hindi nga usa nga yang man niya upod-upod niya. Tapos nagpakianay ni nga yang man. Kaya ano mo kung gintangan ni nga gift? It's not my birthday. And then, waray, ano nga celebration? Kaya ano may niya ako gift? You know what? Ang silingan missionary, I just want to appreciate your service. I just want to thank you for being with me. Kasi kung diri ko ikaupod, if not because of you, diri natin ma-reach out ang mga remote areas hindi nga place. Tungod kay ano, hindi nga missionary is unable to walk. Diri nga hindi nakakalakad. So imagine mo to, sugad ito kagrabe ang service nga atong pwedeng hatakan, Lord. Kasi natin waray hiya gamit tayo. Parang darakalahan ko ang microphone. Parang darakalahan gitara. Parang darakalahan ko tubig. Parang darakalahan Bible, pastor. Pero ito katanan bukto, dako it gamit. Amen? It is really appreciated. Parang andaw ka lang ini. Parang pindot ka lang ni dahil tuntuan. Laptop. Parang picture ka lang. Pero ito katanan bukto, grabe ito, nga gitre-treasure ni Lord. Kaya thank you again and again. Thank you. Kung maray ka ministry, pero nakikitaan ka ni Lord, nga nag-serve, nag-work, we really appreciate you. Your works will be rewarded po ito. Halangin. Amen? Kaya ayaw ka butlaw. Even maray ka pa yan, gintatawag ng ministry, I know you are serving. I know you are working for the Lord. Even nag-send ka lang mga good thing ang encouragement at yung mga bukto. Maybe story ka bukto, God bless you, this whole day, ato na ikaw, dako ito gamit. Hindi ka maaraman yung muna senden. Grabe nga ito pinagdadaanan. Di ba? Okay, so, we appreciate even the small act of service. Now, as we continue, take note of the two important things nga giniyakan ni Mordecai kan hata. Kita nato na verse 7 Kasi nga Mordecai told him the whole story. Ano nga whole story ang giniyakan ni Mordecai? We could assume po nga gin-istorya ni Mordecai kung paano nag-start ito nga trouble. And it all started when he refused to bow down before Haman. Tama ba? Gisumak niya. And according here, including the exact amount of
money Haman had promised to pay to the royal treasurer. Ibig sabihin, ang pagpapatay ni Haman ang atan nga mga Diyos binayaran niya. So, ganito ka-evil Haman, hindi nga iya ginhimo. Now, sa ba nga importante nga ginyakan ni Mordecai is verse 8. Iya ginyaknan, nayaknan Queen Esther to go to the king to beg for mercy and plead for her people. Now, do you remember po, nga before Esther sumulod ha palas, nagyakan-iyakan Esther, ayaw igyakan ang imo identity. Ayaw i-reveal ang imo nationality. Pero yan na, gino-urge ni Mordecai, Esther, to plead for her people, to go to the king to beg for mercy and plead for her people. Ibig sabihin, ginayakan ni Mordecai nga, pakantuhang king, igyakan na ang imuongod nga identity and plead before him nga diring execute ini nga decree. So, di ba, kakaiba ang nangyari. Kaya ano ba? Kaya ano nga, sugad na lang ito, kagrabe ang ginyakan ni Mordecai. It's because bukto, waray iba nga may connection haking except kan Queen Esther. Waray iba. Waray iba. Kay Mordecai, harayan niya connection. Although usay nga official, pero diri sugad. Kay Queen Esther la talaga. And may ada strong connection. Now, ano ba ang main problem? Ano ang main problem in nga situation po to? The main problem here is the lives of the Jewish people were in danger of death. Papatayon nila nga tanan. And it was a decree. Dili lang yan nga, uy, chika-chika lang. Papatayon na kita, may nag-istorya lang ako. Decree, law hiya. Pag may sealed nga ni ito ya, han signatoring, han king, irrevocable hiya nga decree. Dili pwede mabalik. Okay, sugad hito ka, grabe nga, maarang ini nga mga Israelites nga sugad hito ang mangyayari ha Iraq. And they only have few months. March 7, according to the Bible natin, it was March 7. Then, an execution will be also March 7 the next year. So, they only have few months nga mag-take an action kung ano nila himuon. Now, dili good nato ano ma-appreciate or ma-feel and burden ang mga Israelites. But, what if bukto, while we are watching the news, suddenly may ada breaking news, and it was the President. Signal na ito ni President Duterte. May niya mensahe nga it is already a law nga nayakan niya that all Christians should denounce their faith and burn all their Bibles. So, ito na kayakan. Tanan niya Kristiyano, kailangan i-denounce nato ang faith, nga sunugon nato ang Bible. How would you feel? How would we respond? Ano nato na abaton? Mahihimon ba kita? So, for us, at least bubukto, it was just a hypothetical situation. But for Esther and her people, it was the reality ngayon ginatuba. It was a dark and cold approaching reality. Now, anda ko yun ang pakiana bukto. Paano ba niya atubangon ni Queen Esther? Paano ba niya atubangon niya hamon, ini nga crisis nga may dahiya? Ano kaya niya imon? Igagrab ba niya ang opportunity nga may dahiya? Or hakayaan na rin niya nga mangyari niya? And it applies to us today, bukto. Kaya ano? Today we live in an age in which violent acts of terrorism are happening around the globe. What ba ini? Grabe ang terrorism yan even other countries. Ano pa? Poverty. Damo na nakamatay. Racism. Iba-iba nga mga bansa. Even climate change. And on the top of all of that bukto, we are facing this COVID-19 pandemic. Nga nag-cause siya, han makadadamo, han mga tao nga namatay. Damo nga mga tao ang namatay. And anyone can be infected by this virus, totally niya nakikita. Now, I'll be showing you, kakulog line niya nga,
data about ng COVID-19 ano. So, Philippines, may dala kita 980,000, almost 1 million na yan, and 816,000 na naka-recover, and 16,529 na namatay. Habog sa kalibutan, worldwide, total cases, 145 million, recovered, 83.5 million deaths, 3.8 million. Imagine kada damo na namamatay. Alam mo, now what I mean po magbugtok? We can control what will happen. Di na ito makontrol. We can stop COVID-19. We can stop earthquakes. Di kita makakasalingan, stop earthquakes, stop. Di ito, waray kita itong power. We can stop terrorism. Waray kita ito, idaha position yung mapastop ito natin bugtok. But we can still do something. May da kita mahihimo. We can pray for the lost. We can reach out those who are suffering from anxiety. We can share a word of hope sa mga tao na homeless. And I know you knew someone, may kilala kita, may friends kita, who are going through ito nga mga painful experiences at kinabuhi. Amen? May nakita mahihimubugtong. Again, the question here is, how are we going to respond? We can't respond kapag an aton, di rin nato nakikitaan ang need. Once di rin nato makitaan ang need ng tao, we can take an action. That's what Jesus said, open your eyes. Open your heart. Do something. Kaya taon nato, hindi kung paaray ni ginhimo ni Mordecai. Now, ano kaya ang himo, ano kaya ang ginbaton ni Queen Esther hano, hiningaginyakan ni Mordecai haniya? Then Esther told Hathach to go back and relay this message to Mordecai. All the king's officials, even the people in the provinces, know that anyone who appears before the king in his inner court without being invited is doomed to die unless the king holds out his gold scepter. Ano nga yung nanotisan baton ni Queen Esther? All the king's officials and even the people in the provinces know that anyone who appears before the king without being invited will doomed to die. Wala man yung magsiring nga no. Wala yung no. Wala yung magyakay. But, may kitaan nato na nag-refuse siya, hanggang ask ni Mordecai haiya for one reason. It is the fear of death. Nahandok siya nga mamatay. Because there was a decree in the palace nga kapag diri ka ginapasulod han king, an imo paro sa isbabatayin ka talaga. So may fear of death ini Queen Esther. Nga niya decision, nakabasing na hakon ano ang iya mangyayari iya. Wala niya i-consider kung ano ang iya pwede maibuli ang mga tao, ang mga Jewish people. Ano yun na ginunaw na is, nahantok iya. Wala niya maghatag ni excuses. Will gin-explain lang niya iya part. Ngayon gin-remind niya, she reminded Mordecai that and the king has not called me for me to come to him for 30 days. Ibig sabihin, maybe before hini, pero niya ginapatawag. Frequent times, she's being called by the king. But by this time, it was almost 30 days nga wala niya patawaga. Na naisip niya, maybe, mura na akong favor han king tungod 30 days na. Maihanan na ang since that last time I went to the throne room of the king. So, para iya bangin, wala niya courage nga makumad to ha throne room han king. Because, wala niya patawaga. And according here, unless the king holds out his gold scepter. Kaya pag sumunod ka ha throne han king, ang throne room han king, tapos pag sulod mo, di ka pa maarap kung ano mangyayari mo. Pero pag i-hold out ngayon niya scepter, ibig sabihin safe ka. Amen? So, ganito ang mangyayari. Unless the king holds out his gold scepter.
And this will only happen, bukto, when we find favor in the eyes of the king. Now, ano ba ang situation ni Queen Esther? Maaram niya dapat himuon, but there's something na nag-hold back ka iya. Gusto niya, may aram niya nga may dayang kaya himuon, ito nga particular nga trouble nga iragin ato bang, pero may something na nag-hold back ka iya. Have you been in that situation po ba nga? You know what to do, pero dili mo nahihimo. Diba? Maaram ka nga, kaya may taymoon, pwede mo taymoon, pero kaya nga di ko nahihimo. Like you want to find a new job, pero nahadlo ka i-reject. May dala concern ka imo teacher, pero nahadlo ka, may naka-fear. Dahil lahi teacher mag-isog haakon. Gusto mo ighatag mo life kang Jesus, pero nahadlo ka persecution. Or maybe, nahadlo ka nga di ka na malinipay. Kaya mga Christians ko, no? Di na ako na maglipayon. Kung gusto niyo makakita nga Christian yung malipayon, kitalan niyo kay Abby. Kaya nila yung malipayon. So maybe, dapat natin maka-fears. Gusto natin mag-take exam, pero nato kita ma-fail. Diba? Dapat natin mga fears sa aton kinabuhi. And you know what, bukto? Sometimes, bisan maaram kita kung anong dapat natin himon, di rin natin kinihimo. Ano ang reason? Di rin man kita nahadlo. We just don't want. Nadiri kita or nag-a-avoid kita what we would feel if himo natin yung decision. May mga iba nga, they don't want to be in a relationship because nadiri ram hurt. Kumbaga, they don't want to do that particular thing because nadiri ram maabot itong ang feeling. Diri ako. Kasi bangin ako masaktan. Diri ako bangin ako i-reject. So sometimes it's not because of fear, but sometimes bukto, nadiri kita nga makaabating malaing nga feelings. And, usap mga reason is, nadiri kita himuon ito nga butang because we don't want to face the truth. Because truth hurts. Diba? Nadiri na ito nga, atubangon natin ang truth. Yes, the truth hurts because it reveals what's wrong with us. But kung ginalaw natin bukto ang truth nga mag-work ka atong kasing-kasing, it will heal us, it will set us free, and magkakamay kita breakthrough. So, I know, pero minato ng batian nga, dili ko i-face ang truth kasi truth hurts. It hurts, but it will heal. It will set you free. John 8:32. And you shall know the truth, and the truth will set you free. Ang masakit na kasi ang truth, mahigit ang muni mo kamalian. May realize natin nga, mali nga na ito. Hala, di nga na di tama. Pero pag ginalaw natin ang truth nga mag-work ka aton heart, it will set us free. Amen? Amen po ba? Now, for Queen Esther, what stops her from doing the thing that parang dapat niya himon, it was her fears. And according to James, it is sin not to do the things you ought to do. It is sin not to do the things you ought to do. Salat daw, at pag nga, bisan maarang ka, nga kailangan may timuon, pero waray nato ni Moa. It's a sin. Okay? Yan. Now, what are the consequences once we allow our fears na mag-dominate sa aton? Anong nangyayari sa aton? Kita nga tayo may fears kita. Ngayon kapag inihimay ito natin, may consequences ito niya. One example ako. May fears, may tamo gyapit akong fears. Natungulad ako mga fears, nakikitaan ko nga, naipigilan ko ng kalugaringon, nga himuay mga butang nga gusto ko sana ma-experience. Like, may da ako fear, dito nga, adto ka kahalaruman. Kaya nadiri ako nibabaro paglangoy. Oo. Tapos, may fear ako, pag sakahit motor. Kaya bisan gininingal siya ko nila mag-arang pag motor, diri talaga ako. And I know, may da mga ati na nga, diliwat maarang maglangoy. Papayas kita.
Amen? So, okay lang ito yung bugto. So, ano ang point dito? Once may fear kita, nai-stop kita. Dili natin na-experience ang dapat natin na-experience. Or we are afraid to try. We are afraid to do something new. Diba? Nga nag-stay lang kita atong comfort zone. Try daw kita pag-evangelism. Ay, ayaw. Diba? Kita ma-reject. Pag-try daw kita pag-suwalin niya, ayaw. Ayaw. Diba? Nag-stay lang kita atong comfort zone and we try to play it safe. Nag-playing safe kita ba? Na-avoid kita ang troubles. Pero bukto, kapag mag-remain kita nga da, there's no growth, there's no change. Asya ito yan, pinakamalayan nga mangyayari. Now, if you want growth, if you want change, kailangan natin mag-step out ang atong comfort zone. Amen? Amen. So, mag-step out kita na atong comfort zone. It fear kasi bukto. It atong fear, it gives us a picture, a negative picture, an outcome na atong ititake nga action. But negative picture niya. Malain nga picture. Ngayon, ang masaklap hini kay, bisan gaano ka-open yung plano tungkol kinaguunanan, malain nga imo na ikita, di mo naging imo. Actually, my dad, akong papa, dear dad, yung bawi. Akong papa, ini niya, I admire him for being so wise. Ngayon, mo pa yung magplano. Ang dami niya plano. Magsusugad ako niya business, napahit ko na ako mga baboy, magkupad ako hand motor, so din na, sige, support ako. Tapos, niya matawag ito kay, what if kung madisgrasya? What if kung, tapos tanan niya nga plano, waray pa may natuban nga dahil na. Tapos, inasaya ko, kaya, maaram ko mga resulta, di kang kabata na mo, waray pa kami na okyan nga balay good na mo. Since I was young, kundi hindi lang kami na upuhin. Kaya itiyaw na muna, may daw maging kontra dito. May daw mo ito mga maawa. Pero hindi so bad. Kaya nga, nakilala ko yung Lord, pero magsisig na niya. Ayaw. Actually, last week lang, kasi ang waya, tatanong ko ikaw yung pre-range chicken para may nakakalibangan na ito atong bukid. Mga 30 ka bubus. Kasi man niya, ano, maupay. Pero kay bahin si Borgo tayo. Ay, kung si Borgo tayo. Kaya mabantayan ka na ito. Kasi kaya na kami ito. Bisang kami ni Pastor, pinanong kami nga mag-invest nga ito. Why kay? Kung may baboy ko no, bangin suga din eh. Kung man motor, may madisgrasya. Sige, nasuman ako. Why na kita nahihimo ini? I don't know kung sugat yung parents, but kung sugat nga ni, i-encourage na niyo nga, pinagad ka sugat ito. Waray na talaga. Actually, nagkamada kami motor. Ito nga, panpasayrosan ba? Ginbaligan niya kayo, nahato kaya. Siguro itubog na nangyayari aton pag may fear kita. Bisan gaano ka, kad upay aton plano, bisan gaano ka, maupay natin, kaano kita kawais, kapag ginaano natin ang fear na mag-dominate, waray. May na ako nakilala nga, may na nag-apply office nga. Paniya. As in, dati niya bumatong Balatokia, nag-applyan niya sa position. Tapos, sir man, simple man ano question sir. Pero hindi bumatong, nag-siniring na ito. Pero kung dati niya, pa niya talaga bumatong. Kung baga, kung ano ang question, nakukuha niya ang exact nga answer, again, gusto ba tiyan ni sir. Pero tungkol niya kahadlok, maray na talaga yung makabaton. Kaya, bugto, kung mag-apply ka mo, ayaw pagpadarat kahadlok. Amen? Kaya mag-apply pa nga din. Amen. Ay mga mag-apply, mga magpapaka-graduate. Ay, during an interview, ay mo kahadlok. Amen? Kay, kin kung ano kami ito, kin-test lang. Yung katakahadlok. Amen? So, yun. Ini nga mga tao nga negative thinker, tawag ini era pessimistic. Kung baga, firmin related ang negative. May dako itong mga nabatian liwat nga mga sangkay. Dito kayo baka lugar na sangkay. Dito gani. Ito mga, uli na lang akong nahihimo nga, desisyon kayo. What if so din? Business kita. Unahan ba mga kahadlok? What if so ganito? Okay? So may mga suga ito, bukto. It fear natin
idolatria. Dapat maaram kita magdara. Now, so ba dito ang biyuhan world, kapag may fear kita, di na kita nakaka-move. But for us believers, dapat may na kita kakaiba nga perspective na atong kinabuhi. Ano po anong hulbog to? Positive man. We can say nga, what if ma-fail ako? What if mangyari ini? O, di naman natin ito mapigilan yung mga possibilities. Ngayon, being optimistic po bukto is not enough para mahimumot at mo gusto. Kasi ang pagiging optimist, feeling mo okay at pangyayari tanan. We need more than being optimistic bukto. We need faith. Kailangan natin faith. Amen? We need to have faith in God, even how worst na situation. Pwede ka sabihin nga, what if this will happen? What if I fail? Pero kung may faith ka, mayakan ka, posible ako ma-fail. But I knew that my God is faithful and He is still good. Amen? So ganito, ibig sabihin, may aga ka na preparation to cope up. Kasi pag wala kita faith, what if mangyari talaga ang malain? Down liwat kita. Pero pag may faith kita, maaram kita, nga, failure, suffering is not yet the end because we have God. Amen? It's not yet the end. It doesn't mean na broken na nabasag na, nasira na, di na natugtog. May dapat gustuhin mo ni Lord. Amen? Amen to to. Now, one of the best or one of the attributes of God that I really love is that God is sovereign. Sovereign ni Lord. What does it mean bukto nga sovereign ni Lord? Ngayon ano nga dida, usa ito yung attitude niya nga igbabasin natin atong faith. Because kapag maaram ka nga sovereign ni Lord, mangyari man ang malain nga maupay, maaram ka nga the sovereignty of God will always bring out the best in you. Amen? Amen. So, yan na bukto, we should know this, that our faith should not be based should be based on this truth about who our God is. Bukto, faith is not believing that God will answer all our prayers. It's not faith. May mga prayers na hindi na-answer. Tama? Faith is not believing that God will heal all the sick. Faith is not believing that God will make us all successful. Ano po ba ang faith bukto? Faith is believing God to be faithful to us, bringing out the best in us, whether the situation is favorable or not. Ibig sabihin, you will continue to trust God. Bisan, may edad di rin maupay nga mangyari. Bisan di rin kita i-heal ni Lord. Bisan di rin kita maging successful nga tanan. And faith natin di rin dapat magbase han aton circumstance. But, kung hino-hi Lord na aton kinabuhin. Amen? So, may mga tao masali nga, nothing is impossible kan Lord, himo iniatan kan Lord. Sige, heal ni Lord. Pero bakit bukto? God, di rin. Will you still believe in God? Amen? So, our faith, bukto, should be based kung hino-hi Lord. Di nila according ang atong circumstance. Kaya ano? The best things in life is di rin adi kalibutan. Heaven. Amen? Kay bukto, kung tanan nato nga prayers, gihatag ni Lord, tanan nato ginungarag, gihatag ni Lord, di na kita maglulong in heaven. Kaya mo ito ang perfect place. The reason why ginaalaw ni Lord ang pain sa atong life, it's because for us to realize na dili kita dapat ma-attach sa world. Dili kita dapat ma-attach pinhihan mga pag-upay dili kalibutan. We need to realize that best things, perfect things may experience na natin and life after death. Amen. Now, kayo mo baksit na ron, magtuod ka na baglas na Lord, if ig-alaw ni Lord haimo and brokenness. If di rin nyo answer, ano sa nyo mga prayer? Continue ka na baglas mag-serve ng Lord. Bukto, di na mahikitan, nga may examine natin atong heart. Continue nakabasin atong faith. Amen? But I encourage you to continue to serve and believe in God whatever happens.
For what the Bible says, for all the things in this world are just temporary. Temporary lang. Kung na-broken kayo na, temporary na ito. Nasasaktan kayo, temporary na ito. What is eternity, bugto, compared to our life here on earth? Mag-give up ka? Ayaw, sayang. Amen? Sayang. Padayon kita. Padayon kita. Now, that's faith, bugto. That's faith. So, ayaw kita dahil pag-conclude na hanggang dila na lang it mangyayari sa aton life just because what I need to answer dahil aton prayer. God's not done with you yet. May ginihimo pa Lord. It is a promise sa Philippians 1:6 that He who began the good work in you, in us, sa aton, will continue until the return of Christ. Amen? It's a promise. Kapag gintikangan ka ni Lord, tatapuson ka niya. Di tatapuson niya, papatayo na. Tatapuson niya, work ka in my life. Amen? So, this is what I encourage. Sa mga tao nga, ate, di ko na kaya mag-continue kasi tanan ko na ikit ang failure. Bukto na fail kita nga tanan. Balik kita mga kamalian. Pero ang promise ni Lord, hindi rin ka magiging perfect, hindi ka kalibutan. It is His promise that He will continue to work in you. Amen? So, padayon. Amen? Padayon kita. Now, look at Queen Esther. Because of the law, she already concluded the possible outcome if she will force to enter into the king's room. Tungod ang law, nagumada na dahil conclusion ni Queen Esther na if kumantungan niya throne room and king, papatay talaga niya. Kasi she was not invited. But Mordecai has a different perspective. Kitawan natin kay ano. Nasa ni Mordecai. Mordecai sent this reply to Esther, don't think for a moment that because you're in the palace, you will escape when all other Jews are killed. Do you think po ba Mordecai forgot the law about palace? Nakalimutan kaya niya nga, diri pwede sumulod kung hino man ang diri in-invite? Actually, diri niya kalimtan kasi maarami ang protocol kapalas. Ano itong makikita kang Mordecai bukto? Magkaiba yun ni Esther. He Mordecai, may faith here that even if aala na itong law, still God is above the law. Amen? Iba ang nakikitaan. He believes na may edad-agihap pwede nga mangyari. Diri la, nakalimit halo. So God hito, and faith ni Mordecai. He believes that God rules over everything, over King Xerxes. Maaram ni Mordecai, natuod niya kan Lord. Amen? So God hito atong Ginoo. Diri Lord limited ang mga rules. Diniha kalibutan. Diri Lord limited. So God hito kaupay atong God. Now, how did Mordecai move Esther to act? Verse 13 na lang, nayakan niya nga da. Don't think for a moment that because you're in the palace, you will escape and all other Jews are killed. Kung i-paraphrase na po niya, giniyakan po ni Mordecai, nayakan niya, don't feel safe. Because you live in the king's palace. Ayaw kasi rin nga ma-exempted ka because ada ka palace. Because the decree says, all Jews, men and women. Ini Esther, kung baga, an iya way is, safe man ako ada ka palace. Even if you execute ini nga decree, safe ako. So, in other words, nayakan ni Mordecai, don't be selfish. Ayaw pagunaw na alan, imo own safety. Think of others too. Because no one is exempted from this decree. And your position as a queen won't save you, nor your beauty. Grabe ko ang vote ni ko Mordecai kan Esther. Grabe niya ang gininakan. So kung i-examine po natin bukto ang decision ni Queen Esther. She was reluctant at first, but it was not based. Kapag ang mga kaupayan, diba? Nag-refuse siya, hanggang niya ka na ini Mordecai, not because
Ang iya basis sa iya decision is kung ano ikakaupay iba. Ang iya basis is kung ano ikakaupay niya kalugarin mo. Basta safe ako, okay lang. Basta okay ako, okay lang, wala ako labot. Yan, so ganito bukto it gin-promote niya ang kalibutan. It's all about self. Selfie. It's all about self. Kailangan maka-earn kita ng mga degree. Kailangan magkamay kita ng mga position. Kailangan sugalin nga kadako nga manin aton ma-earn. It's all about self. Self. Kung makikita po niyo ha TV, ha social media, may mga tao talaga nga, they don't care ha mga pobre, basta magtikayaman lahira. Ang tawag ito, oligarch ba ito, pastor? Tapos may mga tao nga nag-overprice. Bisan maarami nga diri na kaya ang mga tao. Mga businessman, it's selfishness. May mga tao nga nag-cheat para lang maging malipayon. May mga tao nga bahala na masaktan ni iba basta maging malipayon na ako. Bahala na mawarayan nila basta may dala ako. Bahala din na pansin, kailangan na pansin ako. So, awit on gin-promote ka kalibutan. But bukto, in the Word of God, the Word ni Lord, through the life of Jesus, it's very clear that God wants us to live a selfless life. So this is our first point for us to live well. Always put others first. When it comes sa blessings, when it comes sa mga mag-upay nga butang, always put others first. Di ba nasa nga diha, Philippians chapter 2 verses 3 to 4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourself. Each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Ang mga pinakasad nga tao, isang mga tao nga nilagikikita na nila kalugaringon. Ang pinakamalibayan nga tao, ang mga tao nga grabe mag-care, bumuli, mag-love ka iba. Kaya, sugaling ito ang ganyan ka ni Apostle Paul ang mga Philippians. And this is also true to us. Consider others better than yourself. The most loneliest word in the English vocabulary po bukto, it's the word I. Nag-uusahan lang. Okay? So each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Ninaamo yung ganyan ka ni Mordecai ka Esther. Ay lang kita ang imo own interest. Consider others. Ay na paniguro nga ikaw laan ma-save. Dama pa kailangan nga masisave. Kairo man nira. Diba? Ay lang kita paniguro kita la. I remember one line para sa nga book akong kintinasaan. Book nga, Jesus on Leadership. Nasaan po nga to? The way to greatness is not upward. It is downward. And same is true po ang ganyan ka ni Jesus, Mark 10:43. Not so with you. Nasaan ni Jesus? You know that the world, they lord it over. And mga leader ng kalibutan, they want nga i-applause, they want nga hiraan mag-rule. But nasaan ni Jesus? Not so with you. But in my kingdom, diritiyan siya. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Amoy ni anbaton ni Jesus Christ sa iyang mga disciples nga naglulong nga maging great. You know what? Hino ang great ang kingdom ni Lord? Why may in-mention nga position? Hino? Servants. You are servants of God. Amen? You are great in the eyes of God. Doesn't matter kung ano ang klase ni mo. Service kayo gin-offer ng Lord. In the eyes of God, you are great. Because you are serving. Amen? Amen. Praise God. So, it takes
takes talaga a humble heart to become selfless. While we think more how to be a blessings nga to iba, habang gintiting nato na nung paano ba kita maka-bless sa iba, the more nga nagiging malipayon kita. The more kita nga napupunuhan kalipay. Now, at pakiala po yan na, how do we practice selflessness? Paano? How do we put others first? Para sa mga picture, ay nato. Man. Daw niyan, parang kayo ni magawa. Sikawan na eh. Magtingin ng katubig ko, ikaw mo anay. Sige. Yan na, tangala. How do we put others first? Paano po natin yung practice ang selflessness? Paano? Uy, paano? Bugto. In your prayer, una ka i-pray ang need ng iba. Amen? Now, kumusta natin mga prayers? Hino ang laman ng atong prayers, ang atong needs, or ang needs ng iba. Bida mag-start ang selflessness. When we pray for others' needs. Una-unang ira. That's why in prayer, nauuna diyan. Di ba nagkapit na nasugay? Una-una naton, government, mga tao nga ni aton, mga tao nga titikaran ni aton, ang last na kita. Last na kita. Unahan natin ang iba. Amen? Kasi once you pray, may kitaan mo ang need. Diba? May kitaan mo ang need. Now, first is pray for others' needs. Second, ano man? So enough na ba that you pray for others' needs? Second, be the answers to their prayers. Mas mamurong at na, gin-pray ko naman. Tapos may nga, dugtong na ko diya. Pautang doon lang nila, pasahay ko lang, gin-pray ko na nga diya. Nautang ka ba? Gin-pray ko na nga ni. Be the answers of someone's prayer. That's selflessness. Amen? So, may kilala ka ba yan na maybe kailangan niya mo presensya. May kailangan niya mo pagkamon. May mga kakilala ginugutom yan na. Alam na. Next, una, pray for others' needs. Una natin iba. Ikadua, be the answers to someone's prayer. And ikatulo is, know that it is more blessed to give than to receive. Now, God challenges our values as followers of Jesus. Dako ni nga challenge siya aton. Kasi di rin niya amo anuway sa kalibutan. Environment nga aton tinuokyan. Kaya gining-encourage yung mo nga be in the company of believers. Kasi pag nakikita nato yung practice ni Nira, nagiging masayon diba ta aton. Amen? Bida mo mga believers makikita-an. Waray, kung anay nga, uy, akong laini. So, ganito. And ako workmate, bago kong workmate na siya kaya, kaya pira na kasi mana. Ma'am, mapayat kita kapi. Oh, sige, mapayat kita kapi. Ma'am, ikaw naman na permi na payat. Okay na yung kabaraka. Don't worry. Kaya, sanay kita ito. Mapayat kita isna. Sanay kita ito. Diri kita nga, nag-account kita. Amen? Kasi maaram kita that it's more blessed to give than to receive. Amen? Amen. Now, what is the challenge para mag-learn kita pagiging selfless? At yan, mas matindi po to. The challenge na para maging selfless kita is we need to let go of our need to be in control. Eh, sometimes kasi gusto natin kitaan magbubuot. Diba? Kita nung gubutot aton life. But, bugto, kapag kita nga niit mag-drive it aton life, di daw lang kita may ngangat to. We need to let go of our need to be in control. Mas feeling na nung kita dapat ang mag-decide, kita dapat ang magubuot kung ano natin himuon. I-let go natin dapat He Lord and mindful control na aton heart. Yan ako control ni Lord nga heart, and heart nga may humility. Amen? He Lord and again. We've got to let go of our telling God when it's convenient in our schedules to serve Him.
We need to let go. Kailangan natin i-let go nga. Lord, nagsuserve lang ko hain mo kapag free ako. Kapag okay ako. Kung ni pastor nag-serve lahiya, times nga okay hiya. Ano daw mangyayari? Ano yan eh? Kung ano ni mo leader, nag-lead lahiya niya sa lulot ko, okay lahiya. Hanggang kailan tayo? Hanggang kailan tayo tatagal? Kasi sometimes, mas damuan times nga diri kita okay. Kaysa paging okay naton. So, we have to learn to serve God in convenience or convenience. Amen? Amen po ba? And lastly po to, we've got to sacrifice our time, talent, and treasure. Pag damo ngayon itong to-do list, di na natin napapansin nga, may dangayin kita dapat na ka-istoryahon. Ako nga isang kay, nag-chat niya ako nga dapat mag-istorya kami kanina. Maray na natin ka dumi kay, ani mo to-do list nga 1 to 20. Nakadagahon na, ka napahamuay. Kaya Roman. Ito, ang time. Tas invest ang atong talent. Ani mo talent kung hato na sayaw ka dito, hahaduag na stage. Yan na pwede ka dito sumayaw. Amen? So during praise and worship, wow, grabe kanina may nananayaw talaga kanina. Amazing. Dati niyo sumayaw. Amen? Ano ni mo talent? Ani ba? Kasi, ate wala ko talent, di ako dati kumanta, di ako dati sumayaw, wala ako talent. Pero ako magsilhig. Pwede rin yan. Amen? Kahit abog to, we can still serve God. Bisan doon man kita nakikita aton ng talent. Ani ba yun dati sa magsurat? Pwede kita magsinurat, pag-journal. Amen? Treasure. Treasure din nila about money. Kung ano na yung may mga mga church, damo yung nagpipinanhatag. Pinatag rabado, may pinatag as in, grabe nila treasure. Oo. So, kapag kita surrounded kita ng mga tao nga, they are willing to give, may practice mo lang ito niya. Grabe nila, di nila about the money. Amen? Amen. So, that's how we practice, or that's the challenge of paano kita maging selfless. Are we willing to let go of our need to be in control? Are we going to serve God? Kung bisan ano natin kinaabat, willing ba kita mag-sacrifice sa natin time, talent, at treasure? Yan na, Ana. If God will look inside your heart, ano kaya niya mahikitan? Ano ang mahikitan ni Lord? A heart full of self ba? Or full of selflessness? I want to tell you a story. Wala ko ngayon niya. May na story. May na magsangkay nga nagkatuyan usang island. So, nakasakayarahan usang boat. Tapos, tungod kami ilang storm, nahiano din nga dito nga island. Kaya nahiano din nga ito. Then, nag-agree hira, tungod kay itong island, harayo ra nag-agree hira, nga itong nga unira itong island. Usang ate. So, nag-agree ra. So, ano sa ako madididi, usang ate. Since wala na iba nga choice, anira nala, hihimon is pag-pray kita. Pag-pray na lang kuno kita. Sige, imo an other side hining island, and other side is akon. So, ang first man, nag-pray niya nga, Lord, give me food. So, provide ni Lord ang food. The next day, nag-pray niya nga, Lord, give me shelter. Nag-provide ng Lord ng shelter. The next day, nag-pray, Lord, lonely ko man kunos. Give me a partner or a wife. Consent na lang ni Lord. Tapos the last niya prayer, sabi niya, Lord, we don't want to live in this island. Pwede na ako asawa. So, ato naman nga, second man, waray pa yung may nakarawat, waray pa yung magkaasawa, waray pa may nakaon, waray pa yung balay. Tapos, last day na, nag-pray na ini nga first man nga, Lord, provide a ship for us nga makalakat na kami nganhin. So, siya nag-provide ni Lord ang ship. Tapos, nasa man ni Lord, may voice nga nagyan niya, kaya ano nga, ikaw lang yung asawa ang lumakat, ang imo upod, ang usan mo nga lalaki, kaya ano rin may gupod na sa niya. Lord,
he deserved to stay there kaya wala man nga answer niya prayer. So manahingay ko, saglit ito kay wala man akong prayer. Siyempre, akong inigit pray, kaparawatan ko ini. Hiya kay wala man answer niya prayer. Nasa man hiya. Kasi man ang voice. Dili ka ba maaram nga may dala ako usang gin-answer nga prayer? Sa man niya, sige Lord, kanino man prayer, dili ito anong prayer. So kaya kay ano ang naging prayer usang nga tao hakaloyo nga loyohin nga hilan. Maram ka naging pray, aniya gin pray is igmit ko at tanan mo nga need. Bisan niya nawara yan. So ganito bukto, ano? Hain mo gustuhan, maging first man or maging second man. Sometimes, kapag i-practice natin ang yung selflessness, parang feeling natin kaya nawawarayan. Pero ang promise ni Lord sa Matthew 5, first, Matthew 6, ito yun. Ano Matthew 5? Ano ang promise ni Lord ng mga hambon? And favor ni Lord, adahan ka. Amen? And favor ni Lord, adahan mga hambon. So, ang maghapon inibugto, ang ginyakan ni Mother Teresa. At the end of our lives, we will not be evaluated according to how much we gave, but how much we gave, how much we serve others. Nadinayakan ni Mother Teresa. At the end of life, we will not be judged by how many diplomas we have received, how much money we have made, how many great things we have done. We will be judged by, I was hungry, and you gave me something to eat. I was naked, and you clothed me. I was homeless, and you took me in. Amen? That's being selfless bukto. Kaya gusto ni Lord i-practice natin ito niya because amoy tiya anuwayan pag-judge ni Lord at the end of our lives. Now, ano pa ang important kay ginyakan ni Mordecai kan Esther? Said, if you keep quiet at a time like this, deliverance and relief for the Jews will arise from some other place, but you and your relatives will surely die. So, Mordecai reminded Esther that if you will not cooperate, if you will not allow God to use you in this particular situation, still ang plan ni Lord magpapadayon. Di rin ma-stop ang deliverance. Naging plano ni Lord para haiya mga tao. Ang may tuan niya ni Mordecai. You know what? I love Mordecai's faith din ni Lord. Kasi natuliyang nga, bisa may mga tao nga dili magkapadayon kan Lord, magkapadayon nga gapit work ni Lord. Amen? If may ada, dili na magpadayon pag-serve, it doesn't mean ma-stop ang work ni Lord. God can still use someone else para magpadayon ang work ni Lord. Kaya lang, mamimiss out ni Esther an opportunity para magamit yan ni Lord. Ito nga particular situation. The bottom line here is, if Esther refused to seize this moment, she would miss the opportunity and the blessings nga ginandam ni Lord para nagpagamit na iya. She could not tie the hands of God. Magpapadayon na gihapon ang plano ni Lord. May dito mga story agad na niya. Iba mga churches niya ako nabatian. May daw sa nga kwan niya, drummer, nga naubayan niya pastor. Tapos, naikalalakat niya. Oray, pumigil ang pastor. Hindi rin kawalan. So, paglakat niya, may dabag umanang drums. Bukto, how work ni Lord, it doesn't mean nga may nawara nga da kanina mag-continue. Kaya lang sayang kung hindi may itong opportunity ginata. That's why for us, bukto, na malive natin ang kinabuhi, pinaka-the best, we must make the most of every opportunity. Make the most of every opportunity. Ano ba ang opportunity ang ginhatag ni Lord kan Esther? That is,
to serve God by serving the needs of the people, by being used by the Lord. Ano po to? Don't you know that serving God is both privilege and opportunity? It is a privilege, no? You are not just serving the president. Dili ka na nag-serve. Ang tao, pinaka-highest na position ng tao, you are serving the King of Kings. And you know what, the Bible, labi na Old Testament, even the cupbearer, or ang paraghataghan tubigan king, is dako an iya. Di ko consider nga dako an iya part ka temple. Bisan paraghataglayan tubig. Kasi diring tanan, may privilege mag-minister hanti. Amen? Kaya, first book to, serving God is a privilege. Diring tanan, makakatukdaw nga di. Diring tanan. Kaya it's a privilege. Once kitaon mo yung service kan Lord ng privilege, you will give your best. Tama ba? Tama? Amen. Ihahatag mo yung best kasi diri lang ini para kan President Duterte. Diri lang ini para kan Mayor. Para ini han King of Kings. And it's opportunity mo to. Opportunity in hiya. It's because diri tanan na yung kami adahin sugad na opportunity. Diri tanan, sugad ito ang gina-offer ni Lord. Iba-iba kita. Kaya kung diri natin sulitin ito yung opportunity, sayang. Kasi sometimes, opportunity only knock once. For example, ikaw yan na magsihig. Kasi nga, third boss na lang. Diri rin magulat yung boss. Hindi nga di magsisihig. Ikaw, pwede ka ba yung mag-preach? Next one na lang, year. Karang signal ba ito nga, di naman na ng service, kaya nag-refuse kita? No. May iba nga i-raise up. Pero sayang ikaw, ang yung opportunity. Kaya to, I always ginyakan na ito ni Pastor ako, I was just starting ang pag-serve ka, Lord. Bisan buting lang ang butang pagyamanin mo ito yan. Ayusa. Bisan simple ang butang ang pag-serve ka, Lord. Give your best. Amen? Amen. So make the most of the opportunity nga may nakita. May nadat akong story. Mga story. So may nang story, dog. Ilan maki dog? So ini nga dog, nahulog hiya. Nahulog hiya, hayo sa well. Tapos may umali nga lalaki. Pagkita niya, naluhi hiya. Kaluwi man. Pero wala yung himo. Kasi man niya, hindi kasi ako dati, wala akong ability. Kuhaw niya nga ito nga well. Nga, wala akong resources. So kita na niya, kamakaluwi man. Asa yung lagi ako sa lalaki. Pagkita niya, he was moved with compassion. Naminin yung para naging kuha niya. So nakuha niya ang dog. Tapos, din nakuha na itong ang dog, umabot ang tag-ada. The moment arrived, nandinahan nakita niya na-rescue niya doon, na-overjoy yan. Salamat, araw na-rescue na niya. Tungod ang kalipay, marang kaningin mo, kintagan niya, hin reward ang nag-rescue. So, ano ang point dinabog to? Kasi natin, hindi pwede mag-serve kapag waray talent. Waray kasi yung ability ko ng paglusad, pagkuha. Kailangan ba hin talent ang pag-encourage sa iba? Hindi kailangan yung talent, di ba? Kailangan ba talent ko yun? May nakita ka nga, nahupurean paglakat, naging ka. Kailangan din ng talent? Uy, kailan may talent ako pag-alalay? Diri, basihan ang talent sa pag-serve. Willingness and availability. Amen? So, dito, ano ang nangyari? Nahingin ang reward. Nahingin Tuhan, willing magpagamit. So, sayang ang opportunity. So, yung pagtinga, waray ka pa yung talent, pagpagamit ng ang Lord, talent, ability, ma-follow na light to ya. Kaya, marang ka mo, ito yung ramatan nga din ang atok daw kanina, so, ganito ka magdati, when they just started. Dili tayo na sugay. Kaya ako na-witness ko, yung mga young people, yung mga leaders, mga muta tulad hira, mga sipunon, nagkakahigtay ito din yung salong. Ito yung Jeff.
Rita, Irinira, Victor, yung ating ay, baga na ka, as in, makita niyo, baga maraming kalong kami nga ratuwa. Pero maarang ka mo, an amazing nga ira is, they were willing to be trained and magpagamit. Kaya kada dati nila mag-lead, mag-preach. May inspire ka mo. Kaya, kini-inspire ka mo namang yan na, nga pag-start, small. Don't be little, ang imo first step. Bisan, guti na ito yan. Amen? Susuga dito. Dili na maaraman una mag-preach. Dili na maaraman una mag-gitara. Dili suga dila ka mga dati. It's because they made themselves available kan Lord. Suga dito yan na. And I know, ikaw nga nalingkod nila one day. Pagpadayon lang. Siguro yung sapit, padayon lang kita. Kay kita naman sunod. Kita naman sunod ang matokdangan him. Amen? Paano ako, may na mga young people nga, kaupay man, gusto ko sunod ako naman magyaka na in front. Sunod ako naman mag-lead. Sunod ako naman mag-gitara. That's good desire. But start from the first step. Be willing. Be available. Pagpa-train. Tama ba? Tama. So, as in, upay kung kamo naman titi kami naman malikod Ermelida. Now, the next thing that I love about Mordecai is ano yung perspective and life. Now, kung para kan Esther, this is a trouble. For Mordecai, this is an opportunity. Amen? So, ganito ang thinking ni Mordecai. Now, ang may challenge sa ato niya na bukto, kaato ni tanan. Paano ba natin i-perceive kapag may trouble na naabot or pag may problema kita nga na-encounter? Para kaaton ba problema talaga yun or it's just an opportunity para aton? Now, if we are consumed by problems, it will sap all our strength and it will blind us from seeing what God is doing. Kapag pagkita natin ng problema, ito distraction talaga, nahuwaray kita kusog. Parang magbipinag-focus ngayon kita problema. Pag-focus natin ang problema at ano nahunan, nahuwaray kita kusog. Parang nagtitikad ako iya. Nga naging blind kita, nga makita kung gaano ka upay, Lord. On the other hand, bukto, kung itikitan natin ang mga problema as challenge na or test, amazing ang nangyayari. Kaya nakikitaan mo kung gaano ka powerful, Lord. Amen? Amen. So, now, whether you are a parent, a leader, a student, worker, know that dili ka lang normal nga worker. You can be effective bukto kapag maaram ka mag-perceive ang mga butang. Kaya mo ang challenge ang maging parent. Damo ang challenge sa office. Damo ang challenge sa pagiging teacher. Tama ba? Damo ang challenge sa pagiging engineer, pagiging architect. Damo ang challenge sa pagiging cell group leader. Pero pag maaram ka nga, kada challenge is opportunity. Mag-iibaan mo respond. Ada di na nagkakaiba and respond. Pwede man duha nga tao, same problem, pero ibang response. Depende how you perceive it. James 1 po, diba? Consider it all joy when you fall into various trials. Amen? It's joy. Sa joy nga magdamon atong pag-aagian. Adi po, i-remind natin na atong kalugarin nun. Effective people are not problem-minded. Send ko niyan to amang group chat. They're opportunity-minded. They feed opportunities and starve problems. What does it mean? I will share you my story, akong workplace. So, para makita natin niya, kung gano'n ito yung kaangoy. The nature po na akong trabaho is, dili ko imagine in my whole life nga sugarito at ako may trabaho. Every day po, I will be dealing employees different problems, concerns about money, salary, benefits, remittances. Haros adlaw-adlaw ito niya. Na ang pinaka-crucial ito niya bukto. Kasi gunti mo orang nga sala, it will become a big issue. For example, ang remittance. May usa dito nga nagkamali. Ako pag-input,
Han, i-remit nga ito ha, SSS. Dako ito yung issue. Dako ito yung problema. Then, some will call you in the middle of the night. Bisan ano lang ang mga concerns. Tapos during weekends, i-chat, ano mo service kung kailangan gagamiton ka, you will be resolving their problems. Ma'am, magano ako, di ako ni maarang. Ma'am, paano hindi katuon? So, dini, ano niya, so ganito. You will be resolving their problems, serving memos, mga memorandum nga paghatag ko palang memo, nag-iisok tayo. Kaya ano ako ito may anak? Marami ito hikit kaya nag-student labor amon. Nagka-stress nila mga nawang ito at to. So, adi man malala, tanan nga transaction, kailangan i-take note ko, date, and day, and oras, ang kailangan, kung pwede ko i-record ko. Kailangan picture-picturean ko. So, God, ito ka, ambot, ano ba word niyo tama ito yung describe? So, ganito ka challenging akong trabaho. Damon mga challenges nga nangyari ito nga da. Labi na about hadoli, financial assistance, and mga naliyok ng mga teachers and workers pass. But one day, nagkamaya daw ka-istorya nga sa mga elementary teachers. That was February 18, 2021. Oh, complete ako. So, may istorya kami. He told me that he will be resigning soon. Ma-resign ako niya. Dala, di ko na niya sugan. So, safe ako mag-istorya iya. So, I told him he will be resigning soon. Nga, nag-asa ko reasons, oh, I know, sir. Nasing man niya nga. May din ako no, opportunity nga kagawas nga mas maupay. Nga, nakon sige, maupay niya, sir. Tapos nasa man niya ako, ikaw stay ka pa nga di. Baga niya ba yung kung ako, ay, stay, wala ito. Nakon, kung ano namin ni Lord, anong pwede mangyari, so dito. Depende lang. Tapos, ito nga iyo word. Waray ko kakalinti kayo na move. Ako ito ura-ura. Mag-insulat ko talaga akong journal. Nasa niya, Ma'am, you have to stay. Kasi in English niya kay English speaker talaga tiya. You have to stay because I can see your sense of purpose in this place. And he is unbelievable too. I was moved kaya since day one. Since day one itong akong trabaho, I always see myself nga dili ako fit. Dili ako fit ito. Dahil na-stress ako emotionally, physically, and mentally. So, ganito ka, challenging nga ako. Pero ito nga words nga ako nabatayin nga iya, I realize po mugto that God will continue to fulfill His plan even if dili ako ito na-fit. Even if pagkita ko ng kalugaring dili ako ito worthy. I realize that it is not important if I fit or not. I realize that what matters is God's plan will be fulfilled. And you know what? Ito yung naging motivation ko na mag-stay. Kaya ang mga tao nga nakaka-istorya kong may mga problema, naging opportunity ako to share them God's love, to encourage them. Nga na-amaze ako ora-ora kung paano si Lord nag-work kay Rafi. So that's it, Bukto. I've learned na from maging problem-minded, maging opportunity-minded. Na-handle ko na yan and complaints, may matawag nga mga gabi, may matext nga mga, itong mga urge tayo ng mga urgent time ng mga needs nila, na-handle ko na, always ko naging kita nga opportunity nga yan hinihiya. Ngayon, I know nga, mag-glorify hinihi Lord. So, Bukto, you are where you are right now for a purpose. Maybe you don't understand. Maybe you feel like, masakit kay, parang di mo na-express ko talaga ni mong kalugaringon. Bukto, I don't know if may share ko ba mo na ako naaabat. But it doesn't need na ma-feel ko ma-fit ako itong work. What matters now is paginihin mo, Lord. So I encourage you to stay and allow God to use you where you are. Make the most of that opportunity. Let us be reminded by this verse. Actually, ganyan ka na but this is one of my life verse. Psalm 34 verses 4 to 5. Lord, remind me how brief my time on earth will be.
This will encourage us to seize all the opportunities. Kaya ano? How brief my time on earth will be. Halipot na oras at kinabuhi. Remind me that my days are numbered. How fleeting my life is. You have made my life no longer than the width of my hand. My entire lifetime is just a moment to you. At best, each of us is but a breath. Grabe ang description, handsomest, about her life. It's brief, it's fleeting, it's just a breath. Halipot na ora-ora. This will be our motivation to seize all the opportunity bukto nga may nakita. Ayun natin pagkaragan. Amen? Amen. And now, Mordecai's final words para kan Esther. Ayan nga din, who knows if perhaps you were made queen for such a time as this? So parang nayakan hikuan, Mordecai kan Esther nga, you are where you are right now. You were made a queen for a purpose. Naging queen ka, nagdaog ka, ito nga beauty pageant for a purpose. It's not without a purpose. This is your purpose in life. This is why God created you. Ini nga troubles, ini nga challenge nga may nakita yan na amin yung opportunity nga magpagamit ng Lord. Nayakan ni Mordecai and Esther. You may not understand kaya ano nangyada ka, di mo man ma-realize kaya anong usugan ito nangyari, but you have a purpose. May purpose kung kaya anong nangyari to imo. Kung kaya ano ang adak kahit tidaya na. You were made a queen for such a time as this. You were not made a queen not because King Xerxes needs a queen. Di rin lang ito ang purpose, may nagang more than that. Ang pinaka-main purpose ni Lord is to save His people through an cooperation with Queen Esther. Amen? May more than that pa ang plano ni Lord. Her being in the palace was not an accident. Di rin to accident. May purpose ato ni Lord God. May purpose ni Lord. Kaya among puinin atong final point. Ikatulong ang point natin. Fulfill God's purpose in your life. Fulfill God's purpose in your life. Again, it is God's purpose. Not your purpose, not your parents' purpose, not your boss' purpose, but God's purpose in your life. Bukto, dumating na makakuhan mayaman nga naya kaniya. I feel satisfied. I feel contented. I feel na malimayin ako rara because I have all these riches. Actually, kabaliktaran daw, God. May daw sa nga mayaman nga naya kaniya nga, nakuha ko tanan kong gusto, pero dili ako malipayon. What will give us satisfaction? What will give us contentment, pubukto, is not having all the riches of this world, but living the purpose that God has given us. Kaya, may mga tao na dili pa nila na-find meaning in their life. They just exist, but they don't live. You will only start living when you know your purpose. Hindi mo ma-appreciate nga kaya ano yung nangyari. Kaya na ako nabuhay adaw-adaw. Kaya I told you, kanina nga, ang atong motivation nga, magmata is not our work. Di rin atong kalugaringon. The best motivation to live is to fulfill our purpose. Di na nagakamay ada meaning tanan. Di na ka nasasatisfy. Di na nag-iiba. Ano mo perspective ang life? Nagakamay ada kita contentment, satisfaction. Kaya ano, kontento ka? Kasi marirealize mo na di man yan kailangan mag-gain mo tanan para maging satisfied ka. Receiving what God is giving you is enough. And having Him is enough. That's contentment. May ka na peace. Kapag meron ka na yung purpose, kaya ano? Marirealize mo nga di mo yan kailangan himuon tanan. Himuon mo lang ang ipahimo ni Lord. What steals our peace sometimes is because we want to do everything. Kailangan ako nag-provide kan mama, kan ate, kan kuya. Kailangan makuha ko initanan. Kaya nawaran kita peace. Kailangan sundin ko niya ka ni sir, ni ma'am. Kailangan tanan nga nila gusto para ang makuhaan ko. Pero what about ang gusto ni Lord para mo? Hindi desire mo ba ito nga ma-fulfill mo?
Amen? Bugto, let us fulfill the purpose na ginhatag ni Lord hapa. Ang tao nga waray ka purpose, they just exist. They don't live. Kaya I encourage you to know your purpose. Discover your purpose. And mag-change ang iyong pagkitalay. So, I want to tell you, Bugto, that in case dili ka maaraw mo kay anong kaadi kalibutan, you are here, Bugto. God created you for a divine appointment. May purpose si Lord. Nalingkod ka nila yan na because may purpose si Lord. Kaadi kayo na, it's not an accident. Hindi ito yung accident. May purpose ito ni Lord. A unique role to fulfill in your life, just like Esther. Sometimes di ba natin na-appreciate kapag di rin umaabot ng usang circumstance nga, nangyayari nga, may kita natin nga, may purpose talaga kita. For example, kung waray, nagkamayroong decree na mga mapampapatayon ang mga Israelites, di rin ma-appreciate ni Queen Esther at iya purpose. May adaan ay naging need, na may naman na sila nga, ate, napulpil ko na rin akong purpose. Nagsiserve naman ako, baga, ginimo ko na akong part mga last years. Bugto, pag matapos man yung purpose, kukuhaan ka na ito. Kaya habang nga ating ka, di pa tapos ang iyong purpose. Amen? Amen. Kaya ayaw na matapos na, may katapuson. Ayaw pag na tapos na. You are a key player in God's plan. Sometimes kasi, di na ako gamito ni Lord, kaya wala man ako mag-eskwela Bible School. Amen? Di na ako qualified mag-teach, kaya wala ako mag-eskwela Theology 101. Wow. Pero may Theology 101 nga di, pastor lang. Diba? Bugto, ang kikita ni Lord nga qualified is unwilling magpagamit. So I hope today, di rin ka magkitahan iba, ngayon lang pili gamito ni Lord. It is the man and the woman you can see in the mirror. It's you. Amen? It's you. Ikaw ito, Bugto. Pero na, out of billions ng tao din kalibutan, usa ka nga adiyan na. Ibig sabihin, dirila, tugtog ka malingkod. May dapat next step, Lord, ta imo. Malay nga to, next year. Next year. Kaya kami, magtitikalagas kami. Si Pastor na, tikalagas. Kaya mo kaya siya, pero Ma'am Jessa, dili kami dito forever. Kamu ka mga young people nga dahil nakamuna ang next ni Maris up. Amen? Kaya i-encourage nyo nga, kamu, habang bata pa kamu, pag-serve kamu, pagpagamit kamu kan Lord. Kaya kung mga lagas na, mga 60 years old na, mga 90 years old, waray na, hanggang pak-pak na lang ito. Oh, pak-pak lingkod. Pero kita nga mga bata pa kamo, pagpagamit ka mo, Bugto kan Lord. So you are where you are for a purpose. I-claim ito. Amen. You are where you are for a purpose. Ano na ito ni Moon? Para makapakita na ito nga, I am here for a purpose. Open your eyes. Open your eyes. Ay, pagbiyong. What does it mean? Kita ang need. Iba mga ka-workmate, pero may complaint, pero may problema. Opportunity to ya. Lend your ears. Listen to them. And broaden your vision and deepen your understanding. Bugto, for such a time like this, kailangan talaga ang mga tao, mga Christian nga mag-stand yan na. Kaya no? Yan ang ating panahon. There were thousands of lives are lost. There is tension in our government, and numbers of young people are suffering from anxiety. On how to cope up during this pandemic. We can't just leave the world behind when we enter the sanctuary of God. Enjoying His presence, praising Him, while we left our loved ones, classmates, workmates, without hope. Ano? Kailangan talaga natin yun ang mag-stand. So kaya, bakit kakasakit din nga question? Nga,
kaya mo mag-praise ka, Lord. Gini-enjoy natin ang presence ni Lord. While atong family, nagbibilang problema. While may nakita mga friends na nakapurian. Ang pugaat niya na oras. Bagat, kasi selfish na. Parang bang Esther, I'm safe because I'm in the palace. Kaya mo pa encourage you all. Nga next Sunday, punon ka pa. Amen. Ang next Bible study, punon pa natin. Amen? Amen? So remember, you are not just a teacher. You are not just an engineer. You are not just a parent, a nurse. You're not just a beauty queen or a student or a leader. You are where you are for a purpose. And kung nadiri ka, mag-regret kung hain kaya na, di rin mo gusto karagan ito nga may da kaya na, fulfill God's purpose. Paano ito na ito umuon? Find a need. Warin kita himuon nga action kapag diri nato na ikitaan. Find a need and feel it. See a hurt and heal it. Bless others. Love others the way God loves you. Sometimes fulfilling God's purpose, or most of the time, is not really easy. And telling you why? Nakilala ka mo kan? Abraham? So Abraham was called by God from the land of Ur. Kasi dito yung bless ni Lord ka promised land. For God nga ma-fulfill ang plano niya kan Abraham. Ano niyo mo ni Abraham? Kailangan niya bayaan niya homeland. Kailangan niya may buliwan niya mga butang. Ano niya comfort zone. Kailangan niya bayaan ang iya mga relatives. Kami kararayo po from the land of Ur na to kay Naan. Kailangan niya mag-step out ang iya comfort zone. Kailangan niya i-sacrifice. Actually, umabot point. Hanbang test ni Lord, han obedience ni Abraham. Ang kung willing talaga i-fulfill ang plan niya. Yung test ni Lord, kung willing ni Abraham i-sacrifice. Niya, one and only son. And what happened? Abraham did. He did obey the Lord. Ginbayanan niya homeland, niya relatives, niya comfort zone, niya mga ibang kabutang ginbayanan niya. And na-fulfill ang plano ni Lord ha iya. That's what I'm telling you about to. That fulfilling God's plan is not that easy. Ay sometimes, kailangan may na natong i-let go. May na natong bubuliwan. May mga butang ay sasacrifice natin. And we need to step out of our comfort zone. Tama ba? Now, do you want to fulfill God's plans for you? Do you want to fulfill God's plans for you? Amen. Are you willing to surrender? Are you willing to give up what's needs to be given up? Kaya mo ba mag-sacrifice? Ayan. Amen. Amen. So let's see kung sugad bagihap ka willing ni Esther haimo. Taon na ito na verse 16. Last na lang. Go and gather together all the Jews of Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. My maids and I will do the same. And then, though it is against the law, I will go in to see the king. If I must die, I must die. So ganito ang faith. So how are we going to interpret in a word? If I must die, I must die. Para nasa iba nga, sige, sugad naman na ito. Ngayon, amo naman na ibang kapamaagi para masave, sige, go. Or, ginsasubmit niya kalugaringon ha will ni Lord. Parang niya, Lord, I will do your will, whatever the cost is. So, I'll choose the second one. Ano po ito? And you know what? Paul made the same confession kay Esther. Nga willing niya mamatay if it is to fulfill God's purpose. Acts 20-24. And now I am bound by the Spirit to go to Jerusalem, and I don't know what awaits me, except that the Holy Spirit tells me in city after city that jail and suffering lie ahead. Maarang niya that in fulfilling God's purpose, there will be suffering. There will be persecution. Maarang niya, I am bound by the Spirit, ginreveal daan ni Lord iya. Pero ano niya confession?
But my life is worth nothing to me unless I use it for the finishing the work. Mas maupay pa mamatay nga gamit ni Lord kaysa mabuhay at waray kagamit ni Lord. Sugad ito and faith ni Paul. If I must die, I die. Kung this is how I can fulfill God's plan for me. Amen? So, my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work. Bukto, where did you find the value of your life? Paano may siling may value ng akong life? True ba na ato nag-gain na school? Aton mga possessions? Damo, ang mayaman nga nagkakamagtay nga diri malipayo. Pero if you really want to know the worth of your life, serve God. Ang pinakamalipayo ng Kristiyano, anak si serve God, Lord. Amen? So, ano ang karang signal ni Esther? You know what? Kung kitaon natin, everything was against Esther. Against tanan na iya. The law was against her. The government was against her. Even her gender was against her. Kaya ini sources, kakaiba niya the attitude ng mga women. Even the fast is against her. Kaya pag umapir kahangking nga di ka mahusay, tiwas ka. Sunod ito. But you know what? Nasa rin niya nga din, if I must die, I die. So ganito, kagrabe mag-change ang mindset ni Esther. Bagay na kanya, if God is for us, who can be against us? If this is how to fulfill God's will, maray hindi makakag-stand against. Amen? Amen po bukto. Now, ano ang karang signal ni Esther? She will be willing to face her fears. She will be willing to admit her true identity, to do something even against the law, to depend on the king's favor, and she will be willing to die for the sake of her people. Nag-change siya, no? Ang pagtiyangan story, ibahi Esther. Bagat selfish siya ang klase, bagat kaibahiya. So, nag-ibahi Esther. It's because nakabatihan word tikang ng Mordecai. Now, ang iya pinakadakong nga realization is, willing niya mamatay when amay to an way they fulfill ang purpose ni Lord. Nabang to, may na po short video, I don't know kung nakita ninyo, pero ini nga video is, usay nagtatestify nga paano natin i-live ang ating life katama nga pamagi nga makaka-glorify ka, Lord. Halipot lang yung orang-orang mga 3 minutes lang yan. Let's watch this video. The stormiest times that I had were my greatest times with God, even at the height of pain. God will preserve me. God chooses our circumstances, but I get to choose my response. And so I said, Lord, thank you for reminding me there's hope in the big sea. Because the big sea is not a cancer. The big sea is Christ in you. Cancer was so aggressive, it went to my 7th and 11th rib. So once it metastasizes to another part of the body, you're automatically stage 4. If you're stage 4, you're a goner. My doctor is a very good doctor. And she was telling me, Aggie, you know, I'm a good doctor. I will take care of you. But I'm only a doctor. You are stage 4. I am not God. Only God can heal you. And so when I was thinking about it, I said, Lord, anong ibig sabihin nun? Wala na akong pag-asa. Okay po. Check lang muna natin dito. Okay? Sige.
Hindi po. Dito po. Pangsal po. Third chemo mo pa lang talagang laglag na lahat, no? So you have nothing, you're so thin and frail, and then you're even deformed. There was one time I looked at myself in the mirror, and it was so depressing. I had one medicine that cost about 100,000. And then I had two other medicines, Gemzar and Taxotere, that each one cost 50,000. So that's 200,000 every 21 to 28 days. Eh, paano ka naman mabubuhay doon? My husband came home with an envelope. It had so many things inside. The first thing I saw in that envelope was 100,000 check. And so I really just cried and cried because nahiya ako sa Diyos. I was almost about to fall. And then I felt just the hand of God really lift me up. And you know what He told me? I love you, Agnes. You are so precious in my sight. Anybody who goes through cancer, that's the reality. Death is a reality. The difficult part was every week, na nandun ako kasi I would have every week, weekly chemo sessions. And during those times, parati kaming meron na mamatay, na pupunta sa ICU. So talagang there was a time when I said, Lord, ako na ba ang susunod? You know, am I the next one? Because I'm stage 4 already. Yung mga iba nga di ba? So, but during those times, I would really find myself really just kneeling down and saying, Lord, am I next? When you look at yourself, you look at what you can do or what you cannot do, you really feel so depressed. But when God told me, you look at me, what you think is probably not as important as what I think of you. God really asked me, Agnes, will you give me your life? Will you give me your dreams? Will you give me your hopes? Will you give me everything? Right? I'll take care of you. At that time, I said, Lord, how can I not? Everything's yours. God was telling me, Agnes, you've put your life in the best of hands. Then you don't have to worry. I am a God. I am in full control. I was able to tell her what I went through and reminded her, sabi ko, ako kung mawawalan din ako. Rather than be angry, I should be thankful that I know God will return to me. Okay? The purpose is to please God. So ang tanong namin, are you pleasing God? Are you pleasing God? I was telling God, I said, Lord, sana naman bigyan mo ako ng pagkakataon na magsilbi pa rin sa'yo. Sana naman po, I will have the chance. I don't want to go to heaven and then parang sumabit lang ako. The most important thing here is that for you to really max out your days. Kaya, live life to the max. No? That's in John 10:10. Whether your life is short or it's long, it doesn't really matter. The most important thing is how you live it. Stop thinking about adding days to your life. Rather, add life to your days. Every day should be a day of worship. That's how we will max out our lives. Because the only things that really matter are the ones that are with Jesus. Amen. Na-realize niya kung ito ang pinaka-importante ngayon muna ng life at that time na na-diagnose siya ng cancer. Na-realize niya the most important thing is to serve God. Kanayakan niya, Lord, bigyan mo pa ako ng pagkakataon na mag-serve ha ito. Diba? So, kaupay niya testimony na po ito. Let's all stand. Let's pray. Let's close our eyes. We only live once on earth. But once is enough when we do it right. The chances we have to change and repent can only be done here on earth. Because life after death is a place where we can go back and change. Decide today where you want to spend your eternity.
How will you give an account to God when you stand before Him? When are you going to prepare for the next life? Although you are here right now because of God's mercy and favor, let us not waste these chances He gave. Let us start living the life that God wants us. Let's put others first. Let's make the most of every opportunity we have and fulfill God's purpose in our lives by letting God use us in every possible way. Let us be our question right now, Haimo. Are you willing to give your life to Jesus? Are you willing to surrender those things that is holding you back? Are you willing to stand in your faith even if you will be persecuted? Are you willing to pay the cost? Mugto, nabuhan na mamatay nga tao bukod sa kalibutan, but God is so good hato. And this will be a life-changing question, Haimo. Are you willing to give your life to Jesus? Let's pray.